بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وصدق بالرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga masugid naming tagapakinig, tagapanood sa ating series na mga panayam o kaya ay mga lectures, mga kapatid naming mga Bangsamoro, tinalakay natin sa mga naunang episode na paksa natin o kaya ay pagtatalakay natin sa ating Bangsamoro Wahdatun Diniyatun wa Wataniyah, Bangsamoro Religious and National Unity. Tinalakay natin ang konsepto o kaya ay pananaw ng Islam, pananaw ng ating pananampalatayang Islam sa tinatawag na unity, ang pagkakaisa. Nabanggit natin ang pagkakaisa ng sangkatauhan. Kinakailangan na magkaisa ang lahat ng mga nilalang o lahat ng mga tao sapagkat sila lahat ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sila ay magkakapatiran bilang mga tao. Pangalawang klase ng pagkakaisa ay pagkakaisa ng mga Muslim o kaya ay Ummah Islamiyah, ang nasyon na Islam o kaya ay mga Muslim. Kinakailangan na sila'y magkaisa sapagkat sila'y mga Muslim. Isa lamang ang kanilang Panginoong Diyos na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit natin yung mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ang inyong ummah o kaya ay nasyon, na iisang nasyon. Ibig sabihin ang ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ummah al-islamiyya, al-ummah al-muhammadiyya. Wa ana rabbukum fa'budun, at ako ang inyong Panginoon. Ako lamang ang inyong Panginoon na nararapat na inyong sambahin. Wa ana rabbukum fattaqun, at ako lamang ang inyong Panginoon, ang inyong tagapaglikhang Diyos. Fattaqun, at ako lamang ang nararapat niyong katakutan. Ngayon mga kapatid ay tatalakay natin ang ikatlong klase ng pagkakaisa ayon sa ating pananampalatayang Islam, ang pagkakaisa ng isang nasyon. Ang pagkakaisa bilang isang nasyon o kaya ay bilang isang sha'ab o kaya ay bilang nasyon ika nga. Ito mga kapatid ay kabilang sa mga iniatas ng ating pananampalatayang Islam o kaya ay katuruan ng Islam na nararapat na magkaisa ang bawat nasyon.
malinaw sa isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hujurat. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo na mga tao, usang katauhan. Inna khalaqnakum min dhakari wa untha, katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa pagpapaliwanag ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nilikha namin kayo mula sa lalaki at sa babae. Naipaliwanag natin yan mga kapatid. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. At ginawa namin kayo na mga nasyon, shu'uban, mga nasyon at saka mga tribe. Lita'arafu, upang kayo ay magkilalanan sa isa't isa. Ano ang ibig sabihin ng nasyon? Paano natin nalaman na nararapat na magkaisa ang isang nasyon bilang isang nasyon? Ayon sa mga pantas o kaya ay mga mufassirun, inuna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagbanggit ng nasyon o kaya ay tinatawag na syu'ub. Pagkatapos isinulod ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na kabail. Ibig sabihin ng kabail ay mga tribe. Bakit kaya mga kapatid? Pag-aaralan natin mga kapatid, bakit kaya inuna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang syu'ub? Ayon sa mga mufassirun, sapagkat ang syu'ub, ang kabail ay nagmula sa mga syu'ub, nagmula sa mga nasyon. Ibig sabihin, kapag mabuo o magkaisa ang mga kabail o mga tribo, iyon ang tatawagin na tinatawag, yun ang tinatawag na nasyon. Kaya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tingnan natin ang kabilang sa mga sinabi o paliwanag ng mga mufassirun o kaya ay mga ulama, mga pantas o mga paham sa ating pananampalatayang Islam. Ano ang ibig sabihin ano ang pagkaiba ng syu'ub at saka kabail? Ang syu'ub ay kabilang sa kanila ang nagsabi na ito ay al-jumhur, kaya yung majority. Ibig sabihin, syu'ub ay mga majority. Yun na yung tinutukoy natin na nasyon. Kabail ay mga afkhad. Yun na yung mga sanga, kumbaga, kung sa puno, yung mga sanga, yung kabail. So, ibig sabihin, ang pinagmulan ng mga kabail, o kaya ay mga tribo, ay ang tinatawag na syu'ub. So, saan baga ang dapat na magkaisa? Ang bawat tribo, o kaya ay ang syu'ub, o kaya ay nasyon na ibig sabihin ng nasyon ay composed of maraming mga tribo o kaya ay mga tinatawag na tribes. Hindi dapat na magkaisa ang bawat tribo sapagkat iisa na sila. Nilikha sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganun. Saan nagmula ang mga tribo? Nagmula sa clan o kaya yung malaking pamilya. Saan nagmula ang malaking pamilya? Nagmula sa isang pamilya. Saan nagmula ang isang pamilya? Sa lalaki, sa ama at sa ina. Lahat yun ay hindi dapat na magkaisa. Pero kapag magkaroon na ang maraming tribo, kinakailangan na sila ay magkaisa. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ali Imran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Ulaika humul muflihun. Kayo ay maging isang nasyon. Inyong itatag ang isang nasyon. Ano bagang itatatag na nasyon? Kapag nagkaroon na ng mga tribo, katulad natin mga kapatid na marami tayong mga tribo, so kailangan na natin magtatag ng isang nasyon. Ano ang pwede natin itatag na nasyon?
Hindi natin pwedeng itatag ang Iranon na isang nasyon. Hindi natin pwedeng itatag ang mga Maranaw na isang nasyon. Hindi natin pwedeng itatag ang mga Tausug na isang nasyon. Bagkus ay ang pwede natin itatag ay ang nasyon o kaya ay tinatawag natin na Bangsamoro. Sapagkat yun ang nararapat sa atin. Inshallah, ipagpatuloy natin ang ating pagtalakay sa ating tinatalakay sa ating pangatlong episode na ito hinggil sa pangangailangan natin upang magkaisa tayo bilang mga Bangsamoro, bilang isang nasyon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat tayo ay nangangarap na magkaroon ng kapanatagan ng puso sa bawat isa sa atin. Mahirap man o mayaman, nangangarap na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang puso, isipan, sa kanilang sarili. Ang tanong, paano nga ba makakamit ng bawat isa, mahirap man o mayaman, ang kapanatagan ng puso at isipan ng bawat isa? Ito nga ba ay makakamtan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dami ng yaman? Makakamtan nga ba ang kapanatagan ng kalooban, ang kapanatagan ng puso at isipan sa dami ng lugar na magaganda na mapupuntahan ng bawat isa sa atin sa ibabaw ng mundo? Makakamtan nga ba ang kapanatagan ng puso at isipan sa pag-abot ng lahat ng mga pangarap ng bawat isa? Alamin natin kung paano makakamtan ang kapanatagan ng puso at isipan ng bawat isang tao sa mundong ibabaw. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Ar-Ra'd, verse 28, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Hindi ba sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakaroon ng kapanatagan sa puso at isipan ng bawat isa sa atin, hindi ba ang pagkakaroon o pagkamit ng kapanatagan ng puso at isipan ng bawat isa ay sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi nga sa aya, alladhina amanu, yung mga tao na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga nananampalataya sa Allah, sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, araw at gabi, sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala, tatma'innu qulubuhum. Yun yung mga taong meron sa kanilang puso at isipan ang kapanatagan. Dahil ang mga taong nananampalataya sa Allah at palagi nang inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipinaubayan nila ang kanilang sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkuha ng kanilang kayamanan, pagkakaroon ng kayamanan, at sa mga mahihirap na mga sitwasyon na kung saan nandoon sila o na kanilang natatamasa. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Talaq, sabi niya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kung sino man ang may takot sa kanyang puso, ang Allah subhanahu wa ta'ala, gagawan niya yung tao na may takot sa puso niya, palalabasin ng Allah subhanahu wa ta'ala galing doon sa mahirap na sitwasyon na yon, yung tao na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lamang yon, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Bibiyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya alam kung saan manggagaling. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Bigla lamang na darating sa kanya ang kayamanan o yung mga bagay na kung saan ginugusto niya. Bibiyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga bagay na ginugusto niya sa mundong ibabaw. Bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng katiwasayan sa puso at isipan ng isang taong may takot sa Allah
at mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong lingkod, Abu Dawad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ipinaliwanag natin ang pagkakaiba ng syu'ub at saka kabail. Ang syu'ub ay plural ng sya'b. Ibig sabihin ay sya'b ay singular, mufrad at saka wajam'uhu syu'ub. So ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga syu'ub. So kinakailangan na bawat nasyon o kaya ay bawat sya'ab kinakailangan na magkaisa. Tingnan natin ang mga kahulugan o kaya ay ayon sa definasyon ng mga pantas hinggil sa tinatawag na sya'ab. Isa sa mga nabanggit na paliwanag sa hinggil sa tinatawag na sya'ab o kaya ay nasyon, majmu'atun kabiratun minan nasi tarji'u ila abin wahidin wa huwa awsa'u minal qabila. Ibig sabihin mga kapatid, mga masugid naming tagapakinig at tagapanood sa ating series na lectures, ay ang tinatawag na sya'ab ay malaking grupo ng mga tao. Malaking grupo ng mga tao na mas malawak kaysa tinatawag na tribo o kabila, na itong mga grupo ng mga tao na ito ay nagmula sa isang ama. Mga kapatid na mga bangsamoro, hindi ba tayo ay nagmula sa isa lamang ang pinagmula natin? Hindi ba lahat tayo na mga bangsamoro, bagaman nagkakaiba ang mga tribo natin, pero saan tayo nagmula? Kayo na lang ang bahala. Sumagot, pag-iisipan nyo, alalahin ninyo ang history ng ating mga ninuno na mga bangsamoro. Isa pa sa paliwanag o kaya ay ibig sabihin ng sya'ab, majmu'atun kabiratun minan nas yajma'uhumul irqu wal lughatu wad dinu wal mujawara. Ibig sabihin ay ang sya'ab ay malaking grupo ng mga tao na nagkakaisa sila sapagkat isa lamang ang kanilang dugo, ang pinagmula ng ang kaasalan nila, ang pinagmula ng kanilang mga dugo ay nagmula sa isa lamang ang kanilang lingwahe. Ang lingwahe nila, bagaman nagkakaiba pero isa lamang ang kanilang lingwahe at isa lamang ang kanilang pananampalataya. At sila'y magkakalapit-lapit sa isa't isa. Ibig sabihin yung mga lugar nila, katulad natin mga bangsamoro, yung mga lugar ng mga Maguindanao, mga Iranon, mga Tausug, mga Tagayakan at saka iba pa na napakaraming mga tribo, kung tutuusin natin ay iisa lamang ang pinagmumulan natin, hindi magkakalapit lamang ang ating mga lugar. Isa pa sa kahulugan ng tinatawag na sya'ab, majmu'atun kabiratun minan nasi tajma'uhumul 'adatu wath-thaqafatu wat-taqalid. Isang grupo ng malaking grupo ng mga tao na nagkakaisa sila sapagkat iisa lamang ang kanilang mga tradisyon. Isa lamang ang kanilang mga cultures o mga aral. Isa lamang ang kanilang mga kaasal o kaya ay mga kaugalian. Higit pa doon mga kapatid, mayroong nagsabi na ang tinatawag na sya'ab ay majmu'atun kabiratun minan nasi takhda'u linidamin wahidin ijtima'i. Isang malaking grupo ng mga tao na sila'y nasasakop ng isang batas o kaya ay isang sistema, pang-sosyal na sistema o batas hinggil sa kanilang pamamalakad sa buhay. Tingnan natin mga kapatid, isa na ito sa
nararapat na alalahanin natin, mga kapatid. At kinakailangan na makapursigi o kaya ay maging dahilan upang tayo ay magkaisa. Sapagkat pinagkalooban tayo, mga kapatid, ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang batas na tinatawag nating Basic Law o kaya ay Bangsamoro Organic Law, BOL. Ito man ay napakalaking bagay na pwede nating sabihin na dahil sa batas na ito ay nagkaroon tayo ng identity o kaya ay kahit gustuhin man ng mga tao na maging iisa ang nasyon natin na mga Bangsamoro sapagkat nangangahulugan na mayroon tayong nasyon, sapagkat mayroon tayong sariling batas. Mababanggit natin dito, mga kapatid, noong doon tayo sa Kuwait. Medyo matagal-tagal na, pero inimbitahan tayo ng mga ilang mga membro ng parliament sa Kuwait sapagkat binigyan natin sila ng yung BBL, Bangsamoro Basic Law, noong napirmahan na, isinalin natin sa wikang Arabic pagkatapos ipinamigay natin sa mga kapatid natin ng mga Arabo. May mga nabigyan natin ng mga membro ng parliament doon sa Kuwait. Hindi ko nababanggitin ang kanilang mga pangalan. Pagkatapos ay inimbitahan tayo sa isang pagpupulong para may paliwanag natin, mga kapatid, na mga Bangsamoro ang BOL o kaya ay BBL sa panahon na yon. Naipaliwanag na natin. Nakita nila na napakalaking bagay ang nangyari sapagkat nabigyan tayo na parang sinang-ayunan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng tinatawag na identity o kaya ay nasyon. Higit pa doon, mga kapatid, noong narinig nila, nakita nila na mayroon tayong sariling batas, pwede natin sundin o kaya ay pagbatayan ang tinatawag na Sharia justice system, ay yun din ang nakita nila. Ano ang sinabi ng isang doktor na membro ng parliament doon sa Kuwait? Sabihan niya, Sheikh Abdul Hadi, kayo pa nga ang mas mainam sa amin na mga Arabo. Sapagkat kayo ay unang-una, nagmula kayo sa jihad o kaya ay pakikipagdigmaan, lumaban alang-alang sa pananampalatayang Islam. At ngayon ay pinagkalooban kayo, tinanggap o kaya ay tinanggap sinang-ayunan na magkakaroon kayo ng sariling nasyon at magkakaroon din kayo ng sariling batas. At ito pa nga, pwede niyong sundin ang tinatawag na Sharia justice system. Kami, sabihan niya, bagaman andito sa amin ang Islam, sabi ko sa kanila, paano kami ang mas mabuti sa inyo na dito dumating sa inyo, inireveal sa inyo ang banal na Quran. Sabi ng mga kapatid natin ng mga Arabo, sapagkat kayo ay nagmula sa jihad para sa pananampalatayang Islam. Pagkatapos, pwede nyo sundin ang tinatawag na Sharia. Kami ay pambihira mong makita sa amin ang gustong masunod ang Sharia. Kayo ay masusunod nyo ang tinatawag na Sharia, mga kapatid. Kaya, nararapat na tayo ay magkaisa bilang nasyon, isang nasyon na mga Bangsamoro. At kung hindi tayo magkaisa, baliwala o kaya ay walang saysay, walang hindi kapakipakinabang ang Bangsamoro. Bangsamoro bilang isang lugar, Bangsamoro bilang isang nasyon, Bangsamoro bilang isang batas, kung hindi tayo magkakaisa. Sapagkat ano ang sasabihin ng mga tao? Bagaman mayroon tayong nasyon, pero hindi imposible, mga kapatid, na mawawala sa atin ang ating nasyon. Mawawala ang ating nasyon. Sapagkat kung hindi makita sa atin ang pagkakaisa. Pero kung may pakita sa atin ang pagkakaisa, mabuo natin ang Bangsamoro United People, inshallah, isang nasyon ng mga Bangsamoro na nagkakaisa, isa lamang ang kanilang mga kaugalian,
at isa lamang ang kanilang mga values, al-qiyam, at isa lamang ang kanilang mga pamamaraan sa buhay, nagkakaisa at sila'y magtulong-tulungan sa isa't isa, insyaAllah, mapanatili natin itong ipinagkaloob sa atin na identity o kaya ay nasyon na Bangsamoro. Mga kapatid, hanggat dito lamang, sana ay magkakaisa lahat ng mga Bangsamoro. Panahon na ng magkaisa tayo lahat ng mga Bangsamoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.